Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba ako sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Grabe. Okay po, grabe itong ating pag-uusapan ngayon, no? Kasi itong interview, ito talagang si Alvin and Tourism eh. Ito talaga ang pasimuno, no, ng mga maiinit na balita patungkol po diyan sa nangyari sa The Hague at pero ito naman ay sa tingin ko sa Paris ito, no? I think si VP Sara is now in Paris. Pasensya na, inuubo ako eh. Na-excite lang ako talaga dito sa balita na ito. Kasi po, binanggit po ni VP Sara na bago siya nag-resign, nandoon, meron silang office, I think ito sa Malacanang ito eh, na pagkatapos ng pag-resign ni VP Sara, nagbeso-beso siya kay Bongbong Marcos. Ito syempre, beso-beso yan eh. Malapit ka sa mukha, bunganga, di ba? At sabi ni VP Sara, naaamoy niya yung alak. Ew! Yeah! Imagine that one, ha? Isang presidente, ha? Na instead na magtatrabaho ka, pero 10:30 pa ng umaga, amoy alak na. Okay, may ano ako diyan, may reaction ako diyan. Kung amoy alak siya, siguro naman I don't know kung umagang-umaga pa lang ay nag-inuman na diyan sa Malacanang or galing siya sa inuman kagabi. Oh, ganun lang 'yan. Baka hangover pa. 'Di ba? Kasi po, tama pala yung mga hinala natin, no, na every time na nakikita natin siya na parang hangover, yung kanyang mata na parang walang tulog, sabi ko sa sarili ko, nung sinabi yan ni VP Sara, posibleng totoo talaga yung sinabi ni VP Sara. Kasi, unang-una, hindi naman yan magsisinungaling si VP Sara. Kasi, sasabihin na naman yan ng mga loyalista na, gawa-gawa na naman ng istorya ito si VP Sara. Hindi mo masabing ganyan. Kasi, it reflects on the face. Makikita mo talaga sa mukha na galing talaga sa, inuman. Di ba? Mamaya, so yun po ang ating pag-usapan, mainit na topic ito lahat. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, without further ado, start na natin ha. I-play natin itong interview ni VP Sara. At sinagot na nga ni VP Sara ang mga issues. Okay? VP Sara, pasok. Uy, bakit wala? Wait muna, wait muna. Ayan, naka-play naman eh. Play. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, nasabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression. Correct, kasi itong administrasyon na ito, nasasaktan sila every time
nare-real talk sila ni VP Sara eh, di ba? natin. So, dapat siguro, walang Dapat hindi sila masaktan. Dapat nga ma-encourage pa sila to work harder. Pero itong si Auntie Claire Castro, wala nang ginawa, kundi nagalit. magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Kawawa nga si VP Sara eh. Nakipagkaalyado kayo kay VP Sara pagkatapos nyong manalo, inaaway-away nyo na si VP Sara kasi nakuha nyo na ang gusto nyo. Kapal lang mukha ninyo, no? Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang klase. So, after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon. Kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Tumanon lang ako. If you can observe si VP Sara, detail by detail yung binanggit niyang pangyayari. Okay? Ito ang palatandaan ng isang tao na nagkwento ay hindi sinungaling. Even the detail memories niya sa nangyari ay hindi niya makakalimutan. Yun ang palatandaan na hindi talaga gawa-gawa ang kwento. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Correct. Parang, hindi naman ako masokista na... Ibig sabihin ni VP Sara dyan, nabastos na siya dahil sa ginagawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Kung matatandaan nyo doon sa aeroplano nung paakyat na si PBBM, kung saan siya pupunta doon, na hindi nga nirespeto si VP Sara ng First Lady. 'Di ba? Kung matatandaan nyo. Inisnab ni First Lady because sa naalala ko doon, that was the time na talagang pinutok ni former President Duterte doon sa Davao, yung unang maisog na talagang sinabi ni yung presidente natin bangag pagka umaga noon doon, no? I think umaga ba yun, the following day? Hinatid ni VP Sara sa airport si PBBM. Doon hindi na pinansin ni First Lady
Liza Arneta Marcos, kung ano-anong dahilan siguro ang ano, 'di ba? Doon pa lamang, that was a very big disrespect to our VP Sara. Aatakihin ninyo. Hindi naman siya ang nagmura. Ang tatay naman ni VP Sara ang nagmura. Bakit ka magalit dyan, F. Eliza? Di ba? Ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering Correct. results sa administration. So, hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayaw ko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignations. Na sinabi niya, magstay lang ako as department secretary. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya. Sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025? Ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Correct. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Failure ako as a Department of Education Secretary. Sa tingin ko, gawa-gawa na lang yan ni Auntie Claire Castro eh. Si Castro ang nagpasimuno niyan. Nausapin na yan eh. Kasi, I think, hindi yan galing ni PBBM yung sinabi na failure. Ito talagang si Castro talaga. Ano talaga? Attack dog talaga. Ang pincher dito, hindi yun. Ano yung pincher? Gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Sa oras ko, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Grabe. Doon na-confirm yung decision na mag-resign. Siguro pag beso-beso nila, naamoy niya. Siguro sa isip ni BP Sara, sabi niya, totoo talaga yung mga sinasabi nila. Parang ganun ba? So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Correct. Okay, so yun po ha. I think meron pa itong ano ha, sa duda ko to may may part 2 pa itong interview na ito eh. Unang-una, tama naman si BP Sara eh. Kung failure ang kanyang pagiging DepEd secretary noon, 'di ba? Bakit nagpe-perform? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno, laging number 1 po ang Department of Education. 'Di ba? Kung matatandaan natin, laging numero 1 sa mga ahensya na well-performing. Pangalawa, kung hindi po siya productive o kung nag-failure man siya sa pagiging DepEd Secretary nung unang taon, 2 taon, ito yung tandaan nyo. Bakit pinipilit pa siya ni Bongbong Marcos na tumulong sa midterm election? At bakit nag-offer pa siya pagka gusto mo ng ibang posisyon? Di ba? Meaning to say, alam ni Bongbong Marcos na magaling itong si BP Sara. Di ba?
Pero, duda ako rito, nasaktan. Nasaktan si Bongbong Marcos dahil umalis si BP Sara. Sarili lang niya ang kanyang iniisip nasaktan ako. Nag-resign. Ikaw kasi Bongbong Marcos, hindi mo na inisip bakit nag-resign si VP Sara. Hindi mo na inisip, bakit ayaw na niya. At that time, kung matatandaan ko, yung mga taga House of Representatives, lagi na nilang binibira itong si VP Sara Pero ikaw, Bongbong Marcos, wala kang ginawa. No wonder, mauunawaan namin si VP Sara bakit siya umalis dyan sa administrasyon mo. Kasi, pag gano'n niya, mabahong alak, totoo pala yung mga sinasabi nila. Diba, gano'n? Totoo pala, na laging bangag ito. So, duda ko doon. Yun ang turning point ni VP Sara na ayoko na talaga. I don't want to be included in this palpak administration. Di ba? Ito na, punta tayo dito kay You were asking. Punta tayo dito kay interview ni Congressman Tiangco, no? Na nasaan na ba yung committee report? Hinanap namin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman